Ako si Liza, 29 anyos, isang call center agent na lumipat sa Cavite matapos mag-resign sa trabaho ko sa Makati. Napagod ako sa buhay lungsod, kaya nang alukin ako ng kaibigan kong si Mariel na magbantay ng bahay ng tita niyang nasa abroad, tinanggap ko agad. Tahimik ang lugar sa may kabitan, parang baryo na malayo sa gulo. Unang gabi ko pa lang doon, ramdam ko na ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ko alam kung dahil ba sa bagong kapaligiran o may kung anong presensyang hindi ko maintindihan. Simple lang ang bahay, lumang estilo, may malaking bintana, at may puno ng balete sa harapan. Sabi ni Mariel, wag daw akong matakot sa mga kaluskos dahil luma na ang bubong. Pero nang gabi ring yon, may narinig akong tunog ng kuko sa bubong. Parang may gumagapang. Pinilit kong baliwalain, baka pusa lang. Pero nang tumigil ako sa paghinga, narinig kong parang may humahabol na paghinga rin sa labas ng bintana, kalmado, pero mabigat. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay kong si Aling Pina tungkol sa bahay. Napahinto siya, parang nagdalawang isip bago sumagot. Iha, sabi niya, bago mo pinasukan yan, may tumira dyan noon, babae rin. Nagkasakit, tapos biglang nawala. Sabi ng iba, kinuha raw ng aswang. Napatawa ako, pero ramdam kong hindi siya nagbibiro. Simula noon, hindi na ako mapakali kapag lumalalim ang gabi. Isang gabi, habang nagkakape ako, may naamoy akong matamis, parang dugo na may halong asukal. Napalingon ako sa kusina, at doon ko nakita ang mga bakas ng paa sa sahig. Basang-basa, parang may lumakad na may dalang dugo. Sinundan ko ang mga bakas hanggang sa likod ng bahay. Walang tao. Pero sa dilim, may aninong dumaan sa gilid ng balete. Matangkad, payat, at may kakaibang hugis ng ulo. Nagsimula akong magdasal. Binuksan ko ang ilaw, pero biglang namatay ang kuryente. Nasa dilim ako, hawak ang cellphone kong mahina na ang baterya. Sa liwanag ng flashlight, nakita kong may kamay sa labas ng bintana, mahaba ang kuko, parang hinlalaki ng hayop. Tumakbo ako papunta sa kwarto at nagkulong. Sa labas, narinig kong may tinig na paos. Liza, gutom ako eh. Kinabukasan, dumating si Mariel para dalhan ako ng pagkain. Halata niyang namumutla ako. Kinuwento ko ang lahat pero natawa lang siya. Hala ka, baka stress ka lang sa gabi. Wala namang aswang dito. Pero napansin ko, habang kumakain kami, napako ang tingin ko sa lig niya. May peklat parang kagat. Nang tinanong ko, ngumiti lang siya. Ah, matagal na to, bata pa ako nakuha ko yan. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Naalala ko ang tinig kagabi. Pareho ng boses ni Mariel. Pagsapit ng 12:00, may narinig akong kumakaluskos sa labas ng kwarto. Sumilip ako sa ilalim ng pinto, may anino. Nakayuko, nakadikit sa sahig, parang umuusad. Dahan-dahan kong sinarado ang pinto, pero biglang tumigil ang kaluskos. Akala ko tapos na. Hanggang sa may marinig akong bulong sa likod ko, hindi ka ba natutulog, Liza? Napasigaw ako at lumabas ng kwarto, hawak ang kutsilyo. Walang tao, pero bukas ang pinto ng bahay. Sa tapat ng balete, may nakita akong piraso ng damit, yung suot ni Mariel kahapon. Nilapitan ko yon, pero biglang bumagsak mula sa puno ang isang bagay. Isang pusa, walang laman ng tiyan, parang hinigop ang loob. Sa tabi nito, may bakas ng paa, pero kalahati lang, parang ng hayop. Tumakbo ako sa kalye at kumatok sa bahay ni Aling Pina. Binuksan niya ako agad, hawak ang rosaryo. Ingat ka, iha. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao pa. Doon ko lang napansin, umiilaw ang mata niya sa dilim. Napaatras ako, pero ngumiti siya. Matagal ka naming hinihintay, Liza. Ikaw na lang ang kulang. Nakatakbo ako palabas ng baryo, pero parang walang katapusan ang daan. Bawat liko, bumabalik ako sa bahay na yon. Hanggang sa nakita ko ulit ang balete.
Doon, may nakasabit na katawan, si Mariel. Nakangiti, pero wala ng laman ang mata. Sa ibaba niya, may mga nilalang na nakayuko, nagkakain ng laman. At sa gitna nila ako rin. Parang humiwalay ako sa sarili ko. Nakita kong hawak ko ang kutsilyo, pero nakangiti ako. Tapos ka na, Liza, sabi ng isa sa kanila. Ngayon, atin ka na. Pagbangon ko kinabukasan, gising ako sa kama, pero may dugo sa ilalim ng kuko ko. Walang Mariel, walang Aling Pina, at wala na ring balete, parang hindi totoo ang lahat. Pero sa salamin, may nakatingin sa akin ako, pero may ngipin ng aswang. Ngayong gabi, naririnig ko ulit ang kalusko sa bubong. Baka may bagong titira sa bahay. Siguro gutom lang ako. O baka gusto ko lang ng kasama. Kung may magbantay man ulit dito, sana marunong siyang makinig kasi minsan, ang mga kwento ng aswang totoo. At minsan, ikaw pala ang kinatatakutan.